Magandang araw Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolantya. Welcome po sa 10th episode ng ating kaugnay podcast, provider of Extension Advisory Services. Ngayong buwan ay ating pong sineselebrate ang National Rice Awareness Month ng Department of Agriculture. And of course, itatampok po natin ngayong araw ang isa sa mga specialty or kakanin na kung saan ay ito po yung pinakasikat dito sa rehiyon ng Bicol, specifically po sa probinsya ng Camarines Norte. At siyempre dito po sa munisipyo ng Vinsons. So, itatampok po natin ngayon yung kanilang napakasarap na rice-based na mga produkto. Ito po yung, ang tawag po nila dito ay yung ating angko. Mas kilala po natin as Philippine Mochi. Tama ba? Okay, Mochi. Na kung saan, ito pong style ng pagluluto, itong kakaninang to, ay kumbaga namana natin sa mga Hapon, no? Yung proseso at papaano ginagawa ito. So, ngayon, araw po ay makakasama natin ang isa sa mga siguro institusyon na sa paggawa ng angko dito sa bayan ng Vinsons. Ito pong kanilang business ay nagumpisa pa noong 2000 and ito po ay 24 years nang nag-ooperate. And of course, ang ating pong mga kasama ay Tubong J-Pang or Sepanganiban, ngunit nakapangasawa ng taga Vinsons. And ito na yung pinagpatuloy na itong business na po nilang ito ay siyempre from her mother-in-law. And ito pong paggagawa nito ay namana ng mother-in-law niya sa kanyang mga ninuno din. Ibig sabihin, ito ay medyo parte na ng kasaysayan, di ba? Ng kultura dito sa bayan ng Vinsons. Mga kaibigan, ang ating pong mga kasama, ang may-ari nitong Marivic Native Delicacies, walang iba kundi si Ma'am Marivic Balan. Ma'am, magandang araw po. Magandang araw naman po. So, ano po muna yung unahin siguro natin, ma'am, yung mga ginagamit or gagamitin natin na mga ingredients. Ito yung ito yung ingredients ng palaman. Ito yung mani na sinangag, tapos giniling. Tapos ang matamis niya ay yung sangkaka, yung galing sa galing sa tubo. Tubo at galing sa tubo. Oh. Tapos ito na yung binayo, tapos giniling. Tapos pinag-mixer na siya. Tapos ito na po yung palaman at saka matamis. Tapos ito naman yung glutinous rice na binabad, tapos siya, giniling, pinasimsiman, tapos inalis yung sabaw. Ito na po yung yung glutinous rice na pure. Pure glutinous rice, walang lahok. So, ibig sabihin, yun po yung pulutan, no? Na Opo, bigas. Pulutang bigas. And then, giniling. Giniling siya. Tapos, may sabaw siya. Inalsan siya ng sabaw. Ano po yung sabaw niya? Yung Tubig? May tubig siya? May tubig may siya. sarili na siyang tubig? Hindi. May tubig siya. Binugasan siya ng 5 hugas. Tapos, giniling siya na may sabaw. Tapos, okay. Mayroon siyang katsa. Doon siya pinipiga. Oo, para maging... Tapos ito naman,
yung dahon ng saging Mm. para hindi siya magdikit-dikit. Opo. Binibilog tapos lalagyan ng mantika. Mantika. Okay. Tapos ganito naman ang process ng paggagawa ng angko. Ito naman po yung tinatawag na galapong, no? Galpong. Oh, galapong. Ito po yung glutinous rice and then Na pure. inugasan. Walang halo po yan, pure Walang lang yan halo, na pure pulutan na na bigas, di ba? So tapos yun po, yun yung Ito, ano lang, yan. yung dahon ng yung dahon ng saging and yun po ay yun yung lalagyan sa ilalim. Parang yun yung din Parang sapin. Oh, and then nag-a-add din po siya ng aroma doon sa ating kakanin. Pag wala kasi niyan dahon, Oo. hindi siya masarap. Oo Kasi nga. Yun yung sikreto, din yan. ano? Yun Yun ang yung sikreto. nun. Nag-aaroma siya. Okay. So, sige po, umpisa natin kung Tapos, paano. ganito naman yung paggagawa nung angko. Ano lang natin yun. Ganon lang siya. Okay. Tapos, ganon lang. Ano yan? Yan yung 25 pesos, kaya malalaki. Ganon siya. Pagka ano yan, ano na ng, ang pagluluto ay natagal lang ng 6 to 7 minutes. Minutes lang ang pagluluto niya. Sa pamamaraan po yun ng steam. I-steam. I-steam. Ganon lang siya. Ito pong dahon ay nilagyan ni ma'am ng oil, no? Para hindi po siya mas mahirapan na kainin or tanggalin. Pag niya, yung dahon. madali lang siyang tanggalin. Oo, okay. Pag hindi mo siya inanahan, may hirapan ng kumakain. Kasi yan talaga ang sikreto pati para masarap din. Ito pong angkong niyo ma'am, business, ano ba ito? Ay family business po ba ito? Family business po. Oo. Ikaw lang po ba yung gumagawa nito or meron ka ng... Mayroon na rin ma'am, sir, akong mga tauhan. Mhm. Pero yung sa mga anak niyo or kapamilya, meron na ba tayong napag-anuhan nito? Meron na, yung isa kong anak yung nasa kantong may bahay dyan. Mhm. Yun na pinamanahan ko na din. So gumagawa na po siya ng... Gumagawa na siya ng sarili. So, kumusta naman po ang kasi nga, 'di ba, ito ay kumbaga ito ay OTOP, one town one product ng Vinson. Yung mga kanina natin. Siyempre marami na rin na gumagawa nito. Tama mo ba? Marami. Pero Marami kumusta nang po? gumaya. Nabawas daw po yung kita natin dahil sa, siyempre, marami na tayong kakumpetensya. Marami ng kakumpetensya. Halos nasa 10 na kami hanggang labo. Nagaya na rin, dait. May gumagawa na rin labo. Meron na. Pero ano po yung distinct na kakaiba? Bakit sa inyo pa rin bumabalik, go-order? Pero kakaiba yun sa amin kasi dapat bukod sa may gawaan namin nalinis. Saka ang namin hindi nagagaya kasi yun nga yung yung malambot. Yung tawag doon smooth. Hindi katulad nung iba. Halimbawa, pag in-order mo ngayon dadalhin ng Manila, pagdating ng Manila matigas na. Hindi katulad nitong sa amin. Hindi siya nagagaya. Pagdating ng Manila 3 days malambot pa rin. Yun ang sikreto namin. Okay. Siyempre, yun yung trade secret nyo. Oo. So, hindi natin pwedeng sabihin dito. Oo, kaya binabalik-balikan pati mga turista. Okay. Pag alis nila galing Talagwas, on call namin sa amin. Pero usually, ang po niya, ilang araw po ba siya nagiging, or pwede siyang kainin? Hindi siya na... 2 to 3 days lang. 2 to 3 days lang po talaga. Pero yung mochi ng Japan, umaabot ng 8 months. Kaya yun ang inaano namin sa DOST. Kasi kami nagpa-FBA na. Kaya, yun ang gusto namin na dapat tumatagal. Okay. Tapos,
malambot pa din siya. Oo nga, oo. Kasi bumili kami nung Mochi. mochi din nila, Oo. kumain kami. Talagang ang sarap din. Ang palaman din nila, peanut butter. So, ibig sabihin, ito pong ating ginagawa ngayon ay patuloy pa rin na tayo nag-i-innovate, no? Para mas patuloy natin. kong para mas dumami pa yung, ang target kasi namin, makalagay kami sa mall, ganyan, sa Shopee. Oo. Kaya- Pag ganito kasing 2 to 3 days, sa delivery pa lang, Oo. tapos na, no? Hindi na natin mapapatagal. Hindi na mapapatagal. At least mga isang buwan siya or 2 Okay na buwan sana, siya. kahit 2 weeks lang, okay na. Mhm. Pero ito talaga sinasabi namin na hanggang dyan lang yung shape light niya kasi wala pa kami na... Oo. Pero bakit po napapansin ko lang kung halimbawa ako ay inaano ko ito pong angkon nyo, paano ko malalaman na yung angkong yun ay galing sa inyo or galing kayo po yung gumawa? Na halos pare-parehas ang pare-parehas. Ang mukha Ganito ng yan. angko natin. Inaano namin yung mga store na binabagsakan namin. Kasi Sinasabi lang namin. hindi po ba pwedeng lagyan ng Pero yung pangalan? yung ibang alam nila yung gawa namin, gawa ng iba. Kasi sabi nila, iba daw. Sabi ko, ba't anong pinaiba? Ay, pare-pares lang naman yung klase. Basta daw sabi nila iba. Ay, yun nga. Hindi po niyo po pinapalagyan ng pangalan or ano? Yun na nga ang inaano namin ngayon. Na pag kami naka-FDA, na rin namin yung packaging, pangalan. Opo, oo. May pangalan na. Kasi para malaman kung... Para malaman kung galing sa amin kasi maraming gumagaya. Yes, oo. Ito po yung angko nyo ay siya lang ba talaga ang ginagawa nyo or meron pa kayong ibang kakanin aside from angko na ginagawa po? Ang ginagawa na lang namin ngayon, tapos naman yung mga bata, na lang, angko, hinalo, tikoy. So, angko, hinalo, at tikoy. Oo, lahat po yun ay glutinous rice. Apo, glutinous rice lahat yun. Araw-araw po ba kayong gumagawa? Araw-araw, walang pahinga. Walang pahinga. Tapos, ilan po yung nagagawa nyo sa isang gawaan nyo? 7,000 na peraso. 7,000 na piraso. So, mga anong oras po kayo nag-uumpisa niyan? Naumpisa lang kami, na namin lang, alauna ng madaling araw. Launa ng madaling Pag araw. 8 o'clock tapos na yun. Hanggang saan po umaabot na? Hanggang saan umaabot ito? Yung 7,000 nyo, umaabot po yun sa hanggang hanggang diet? Manila. Ah. Manila. Nagpapadala kami pag may nag-order sa Manila. By order. By order. Tapos, So, ibig sabihin po, yung 7,000 nyo, araw-araw ay dito lang sa Cam Norte. Camarines Norte. Oo. lang. Sold Pero out pag yun. meron pong mga order from Manila or kung saan pang mga probinsya, ay gumagawa pa rin pa ko. Depende Gumagawa sa order. pa rin kami. Depende sa order. Halos Dagdag yun minsan sa 7,000 nyo araw-araw. Okay. Ang ito po ngayon po ay tayo ay nagse-celebrate ng ating or ginugunita natin yung ating National Rice Awareness Month na kung saan ay rice-based ito. Lalong-lalo na yung ginagamit natin. Ang pinaka-main component nito ay yung galapong o yung glutinous rice. Kumusta po at saan po kayo kumukuha noong yung glutinous rice na yun? Paano? Meron bang po? supply man lagi or Laging may supply po. Mayroon akong supplier sa Dait. Ng glutinous rice po at saka mani. Hindi po kayo nagtatanim ng Ay, hindi. So, ito po ay kanina nasabi natin na ito ay pasa-pasa na from generation to generation simula pa noon. And kayo nga po is 24 years na ginagawa tong paggagawa nitong angko at parang business na rin, no? Ano po ba yung bakit ganun nakatagal yung ating angko? Meron po bang benefits or yung sa health natin? Kasi nasabi niyo po kanina na yung inyong biyanan na kung saan galing sa kanya at pinasa na sa iyo ay 89 years old na. Oo.
So, tapos yung biyanan niyo po ay galing din sa kanyang mga magulang, no? O lolo, lola, or kung Sa kanino biyanan pang din ano. po niya galing. Biyanan to biyanan. Tapos yung biyanan pagsalin. ko po, 89 years old na. Oo. So, meron po bang ano na? Kayo po ba ay kumakain din? Kumakain Araw-araw din din kayo kumakain, no? po. Opo. So, ano yung sikreto? Bakit, ano sa tingin niyo po, bakit yung sa pagkain ito ay medyo, di ba, ang tumatagal Ano tayo po? yung ano? Siyempre, masarap. Saka, nakakaano sa pakiramdam yun. Pag ano, Kasi kanin na rin siya, no? Oo. Kanin na rin siya. Grabe na po yung naitulong din ito, ano? Siguro sa pamilya. Ito lang kasi talaga yung pinagkakakitaan namin. Na napagtapos niyo na po yung pag-aaral, Napagtapos sa ko po. pag-aaral, paggagawa Nag-ano nito. na rin po ako ng Oo. mga itong bahay. Ilan po yung anak niyo? 6. Sa 6 na pong yun ay meron na rin po kayong napagpasahan nung kung sakasakali itong... Ay, yung pangalawa sa panganay, yung nasa kanto. Yung bahay dyan na maganda sa Oo. kanto. Tapos, Nagagawa na rin sila, marami na rin silang ginagawa. Kasi hindi na kaya yung demand dito sa amin. Gawa. dito po meron na kayong hinahire na ano, ng Opo. tagagawa. Meron na po. ilan Dapat po nga yung po- ilan po yung kumbaga empleyado nyo? Pag- paggagawa. Pag New Year po, pag Pasko, ganyan, mga 10. Mm. 10 kan sa kanong manugang ko. Manugang ko kasi nasa kanto. So ano po yung may papayo natin sa mga gusto na magkaroon din ng ganitong Ay, ang maipapayo ko lang sa mga may gusto mm, na itong ano na ito, itong hanap buhay na ito, napakaganda, madaling ibenta. mm, Binabalik-balikan ng mga mamimili kahit dito sa amin. mm, Ay, kung walang mga trabaho, pwede naman kayong gumaya kung gusto. Kasi yung iba, nahihirapan sila maghanap. Ito, madali lang siyang gawin. mm. Available yung mga materials, diba? Available, Yung mga ingredients pala, yung mga laging ingredients. available, materials. Marami din kayong ginagamit ang mga materials. So kayo na po naggigiling na nito, no? Sarili niyo ng giling. Sarili na po namin gilingan, lahat na kami meron dyan. Okay. So, yan po. Paano natin, ang susunod na po natin is, paano na natin isasalang, ano? So, Ay, sige. isasalang na natin. Okay, so tapos na po tayo napag-isa-isa na po natin yung ang ating mga ingredients at kung paano yung proseso ng paggagawa ng angko or yung ating Philippine mochi, okay? Na kung saan ay napakasarap talaga nito at kumbaga ito na yung ating finished product eh. So textures wise, makikita natin na talagang kakaiba at ang ano niya ay ang pagkakagawa ay very fine and siguro ito yung pinaka unique sa gawa po ni Nanay Mabig na kumpara dun sa gumagawa rin ito, no? Yung malinis yung kanyang gawaan and syempre nasa kanya na kasi yung mga quality na dapat yung i-prepare, no? Yung quality ng peanut na kukunin, paano magsaing nun, magsangag, anong klaseng yung rice, paano i-prepare, paano gigilingin, etc. So, yun po yung ating tinunghay dito sa ating ito ay part pa rin ng ating foodcast, no? Na ginagawa natin sa ATI. So maraming salamat po Ma'am Maribig Salamat. Balane for giving us this chance and opportunity na kayo po ay ma-feature namin sa aming podcast. Sikat na talaga yung ating
Tapos Marivic. pinagkakaguluhan din po ng mga vlogger. Oo, mga vlogger din, ano? Mga vlogger. So, sikat na yung ating Marivic Native Delicacies. Kung sino yung mga gustong mga umorder, pumunta lamang dito sa Barangay 3, Vinsons, Camarines Norte, dito sa Marivic Delicacies. So, maraming salamat again and good luck po sa business natin. And so again, maraming salamat po Salamat. dito sa ating mga nakasama. Siyempre, ang ating behind the scene na kumukuha po ang ating Kuya Chan at kasama rin natin si Ate Ana. Okay? And of course, maraming salamat din po kay Engineer Rosila J. Saino, ang ating municipal agriculturist ng ating bayan ng Vinsons. At kasama po natin kanina si Sir Jameson Sereno, ang coordinator. At least ito po yung natin, kumbaga nag-link sa atin dito kay Ma'am Marivic. Agriculture technologist po siya sa Municipal Agriculture Office ng Vinsons. At syempre kay Florence Mago, ang ating pong tourism officer. And syempre sa aming mga taga-pangalaga namin kung paano kami nakapunta dito, syempre sa aming piloto, si Judel. And on behalf ng aming Center Director, Ma'am Elsa A. Parrot, ito po ang pang-10 episode ng ating Kaugnay Podcast. At ito po ang inyong likod, si Kuya Mike, nagsasabing dito sa glutinous rice, ang buhay natin ay talagang malagkit. Maraming salamat po and magandang araw sa lahat.